righteousness, honor, thanksgiving, power, might, glory belong to Jesus. Church Lord, palapagan natin ang Diyos na may gabi sa pagbigan ng Diyos, o may gabi sa pagbigan na nato. Salamat sa pagbigan ng Diyos na kitagaan sa tagiyon sa atong mga tagsatag sa pinabing dahil nun pasalamatan ng mayamang atong pagbigan ng Diyos. Pinagis sa ulo o pag-alala sa adlaw ng ipapahulay ng minahan. O sa pagsugod, magkapatan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ka ng mga mga Diyos ang balaan. Tag-iyos, kinabi, buwad sa langit at syuta. Diyos ang bahang, Diyos ng sa Mexico, Diyos ng Prophet, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangka sa ating church. May gabi, aming pinamahal. Ama, sa pangalan ng Jesus, salamat o Diyos, sa imong pag-uban sa tibok simana o Diyos, pag-iusap ka na mo, hallelujah, nilang kagabiyon, alam na mong sa ulugon, ang adlaw ng ipapahulay o Diyos, ngayong papuhat kita ka na mo o Diyos, hallelujah. Hinaw o Diyos nga, ikaw o Diyos, mag-uban ka na mo, ikan sa pagsugod sa mong pinagpakawan, hinaw nga, gabihan mo kami o Diyos, paunahan mo po kami, hallelujah, ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bible study, ang balance mo gawin, bisan pa sa members mo kanakan, hangtod sa closing prayer o Diyos. Ikaw mag-uban ka na mo, God, hallelujah, mag-aamping protection ka na mo, huwag tang palayo ka na mo sa mapabaghan lang po sa kaaway, Diyos. Hallelujah. Usap ko Diyos sa nagagawin kumain pang lawas God. Nagagawin pasagdigan. Hallelujah. Hallelujah. Kita na God ang kiampag sa likus na matan. Lamang madawat sa gawa ng pangalan ng Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to the list. There is a matter of Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise God. Atong atong ipilabibami siya ang mag-lead sa praise and worship. Praise the Lord. Ang gabi sa tanan, atong dahil ko na lumbuhi, idulay ng Diyos, sa mga joyful or glorious songs. Amen. Praise the Lord. Standing on the promises of God, my King, through eternal ages, let us praise the stream. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my King. Through eternal ages, let us praise His stream. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, the Savior. Standing on the promises of God.
I will give you glory. I will give you praises. I will shine the sun deep into the night. I will give you glory. I will give you glory. I will give you praises. Yeah, so I just wanna bring glory to my King. I'll lay inside for a foundation of stone. I'll lay inside for a foundation of stone. The tried stone, the precious cornerstone, a sure foundation, a sure foundation. The tried stone, the precious cornerstone, the open visibility. I'll lay inside for a foundation of stone. I'll lay inside for a foundation of stone. The tried stone, the precious cornerstone, the foundation, sure foundation. Tried stone, the precious cornerstone, the felicity, the my life is in you, Lord, my son. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, and you. It's in you, my life. It's in you, Lord, my son. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, and you. It's in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all my strength. With all of my might. With all of my strength. All my hope is in you. I live is in you, Lord, my strength. Is in you, Lord, my hope. Is in you, Lord, you. It's in you, I live. It's in you, Lord, my strength. It's in you, Lord, my hope. It's in you, Lord, and you. It's in you. I know the rest of the song. Jesus, I will sing my praise. I believe my shame is taken away. My faith is still the same. I believe. I believe. I'll raise a banner. Yes, my Lord has suffered by my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens, and I rise with you. I'm dancing on this song to see your kingdom come. My Redeemer lives. 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 My Redeemer lives.
Di magkasalimutan ang buhay ko ay nagdurusa. Ngunit ngayon masaya at masaya mula na si Jesus ay magkilala. Walang hindi magpalagi ang ligaya sa'yo ay habis na hindi kayang tumpasan. Ang mga witing magkasalimutan, pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Inaalaan sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay sa aking buhay. Kawalan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Inaalaan sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay sa aking buhay. Kawalan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Inaalaan sa iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumabagay sa aking buhay. Ako'y tuwing na iyan at ialay sa Diyos na buhay. Ako'y tuwing na iyan muli'y pinapili sa bahay. Ang nagpasasalamat ay di alay, nag-ialay sa Diyos na buhay. Ang nagpasasalamat ay di alay, muli'y pinapili sa bahay. Ikaw ang pili-pili, ilabas mo ang pili-pili. Ako'y lalaki, sabay-sabay na pili-pili. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Ang nagpasasalamat ay di alay, nag-ialay sa Diyos na buhay. Ang nagpasasalamat ay di alay, ako'y pinapili sabay-sabay. Ikaw ang pili-pili, ilabas mo ang pili-pili. Ang pili-pili, sabay-sabay na pili-pili. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Sa unos na parang sinikilan, sinikilan, sinikilan. Sa unos na parang sinikilan, sinikilan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Just make it more. People never say yes, just as I'm a song. People never say yes, just as I'm a What a mighty God we serve. 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 Let us sing and praise the Lord. 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 Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you in my life. I'm so glad you came to save me, Lord. You came from heaven to show the way. From the earth to the cross, our debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Come and praise the Lord. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam ko na ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya. Pagkat alam mo na rin ka, lagi ko kasama.
There is a problem to be, God cannot solve it. There is a mountain to top, He cannot move it. There is a storm to dark, God cannot calm it. There is a sorrow to deep, He cannot soothe it. You be carried away to the world upon the shoulders. I know my brother that He will carry you. You be carried away to the world upon His shoulders. I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all you are weary, and I will give you life. He carried away of the world upon His shoulders. I know my brother that He will carry you. He carried away of the world upon His shoulders. I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all you are weary, and I will give you life. The splendor of a king, love and majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice.
great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Days to days, and time to beginning and the end, beginning and the end. The God gave the weak Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Himaya sa langit sa'yo ka ang ganaan, O Diyos, kani mo lamang. Ikaw puno sa bunga na wala'y katapusan, O Diyos, awit ako ang umago. Durog himaya sa langit o sa'yo ka ang ganaan, O Diyos, kani mo lamang. Ikaw puno sa bunga na wala'y katapusan, O Diyos, awit ako ang umago. Inuulos ay kumabot sa danan, tapos ay tumawag sa pangulong alam.
mga pinagbibiyan ko kanino, pinapuli ko Diyos. Ang pinapuli ko Diyos. Ang pinapuli ko Diyos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us away from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory All the highest praise, glory, honor, power, thanks, giving and might belong to you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, habag-agawa, pagmamahal ng ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabi ito, mga mahal. Amen? Shouts, Lord. Palabagan natin ang pagkiling ng Diyos. Thank you, beloved instrumentalists. Thank you, beloved songwriter, beloved Mami. O salamat sa ating dakilang Diyos na sarap magbuhi sa ating dakilang Diyos, mga mahal. No?
kahit anong gawin natin at talagang tutulo yung mga luha mo sa sarap na napakaganda, no? Napakasarap magpuri, no? So hindi mo mapigilan mga minamahal. Amen? Amen. Kasi naisip ko lang yung kabutihan ng ating dakilang Diyos, talagang luluha ka mga minamahal. At dadako tayo sa ating Bible study. Ating Bible study ay nasa Book of Corinto. So, idudugtong natin po yung aral ng banal na Espiritu mga minamahal, no? Sa ngalan ng banal na Espiritu tayo. Mga ilang sabat tayo ay nasa ngalan ng anak. Kasi yung ating topic ay sa Book of Matthew. Ngayon ay tatalon tayo sa Book of Corinth, no? Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 20 po mga minamahal. Ito po yung aral, no, ng banal na Espiritu sa pamagitan ni Beloved Paul. No? So, sa ngalan ng Espiritu Santo. So, ito po mga minamahal. So, dito po mga minamahal, kung ano yung salita ng mahal na Jesus, inulit din dito mga minamahal. So, yung sinasabi natin, ang mahal na Jesus ay binigyan ng bagong kagawan ng ating dakilang Diyos. Dito po yan mga minamahal. So, yung pinapangaraw natin na immortal soul, nandito po yan mga minamahal. Ito po yung katibayan na sinasabi ni Beloved Paul na kung hindi nabuhay muli ang mahal na Jesus, no? Maging walang kabuluhan yung ating ginagawa, no? Kasi ibig sabihin tama yung mga Sadusyo na walang buhay pagkatapos na ikaw ay mamatay. Walang pangalawang buhay o walang buhay na walang hanggan. Yan po yung paniniwala ng mga Sadusyo. So, pero talimos po yan sa sinasabi ng mahal ng Jesus at nangyari sa Kanya. At si Beloved Paul, isa sa mga tandaan natin, si Beloved Paul ay matindi, no? Nang nangaral siya. Naghahamon pa siya nang sinabi niya na mayroong 400 na higit na mga elders, tanungin ninyo. Kasi kung siya magsasabi, di sa naniniwala, punta kayo sa Jerusalem, tanungin ninyo yung mahigit sa 400 na mga elders, no? Mananampalataya. Kasi naman, kapag isa lang sabihin niya, o mayroong isa, dalawa doon, tanungin ninyo. Pero yan, 400, no? So, ibig sabihin, hindi mo masusulan yan. Di tulad ng mga security, no? Yung mga nagbabantay sa libingan ng mga Jesus na binayaran ng mga Pariseo upang magsinungaling. At sinasabi na ang mga Jesus ay hindi nabuhay
kundi ninakaw yung kanyang katawan kasi nawala daw sa pinagbibingan. So, yun ay pwede, no? Kasi ilan lang yung mga security guard doon. Yung mga nagbantay, pwede sugulan. Pero yung karaan na saksi na ang mahal ng Jesus ay nabuhay muli, binigyan ng bagong katawan ng ating dakilang Ama, hindi po yan mapasinungalingan. 400 eh. So, yan po mga minamahal. Dito, atin pong tunghayan yung pangangaral ng banal ng Espiritu sa pamagitan ni Beloved Paul. So, ulit-ulitin ba natin mga minamahal, kung hindi nyo tatanggapin ang aming pangangaral dito, hindi nyo maintindihan kung ano yung mga sinasabi natin. So, ipapaliwanag natin at mag-ingat tayo dahil itong pangangaral ni Beloved Paul ay talagang maraming magulo, no? Hindi ko alam kung bakit ang gulo-gulo ng maraming nagkakasalungat, maraming mga hindi dapat, no? Kasi ito ay sulat, no? At isinulat naman, di natin alam kung talagang naayos yung pagka-translate, no? O pagkasulat. Yan ba ay sa kanya galing na talagang magulo yung kanyang pangangaral o dahil sa nag-compile, nag-translate, no? Yan po mga minamahal. Kasi alam natin yung maraming mga writings ng nag-recover nila na mga salitang Hebreo, no? Hebreo, Aramaic, no? At kung ano pa. So, pero dyan sa dalawang salita na yan yung laging nakasulat yung mga pangangaral nila. So, tingnan natin mga minamahal, atin pong umpisahan. Ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu. Chapter 6, verse 12 to 20. Ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu. Ano ibig sabihin? Kaya nga yung sinasabi ng mga Jesus na kapag nakapasok na sa templo, ang kasuklam-suklam na bagay, di ba? At yan din yung sinasabi sa umpisa ni Prophet Daniel, kasi ito po yan. Ito po, inadapt din po nila. Kasi ito yung gabay ng Holy Spirit sa kanila. Ano ba ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit po mga minamahal, hindi po yan basta-basta na sinasabi nila, mayroon na silang Holy Spirit, hindi po. Hindi po ganyan yan. Ang Holy Spirit mga minamahal ay dalawang klase, lagi natin sinasabi. Yan po ay yung maraming klaseng Holy Spirit ang ating nakilang Diyos kasi unlimited eh. Almighty siya eh. No? So ano ba ang ibig sabihin ng Holy Spirit dito? No? Ang katawan ninyo ay templo ng banal na Espiritu. Saan ba pumasok? Ano bang pumasok sa ating katawan? Bakit naging templo tayo? Yan po ay nagiging templo tayo ng Diyos. Ibig sabihin, nung tinanggap natin ang mga aral, salita kasi, ang
banal na espiritu ng Diyos, no, na tinutukoy nila. Maraming banal na espiritu ng Diyos, no? Yan po mga minamahal. So, salita. Yung salita ay mayroong kapangyarihan. Banal na espiritu din yun, yung kapangyarihan ng Diyos. Pero, limited doon. Kapag ikaw ay tumanggap sa salita, naging templo ka ng salita, ibig sabihin na lahat ng salita sa iyo, yung mga pulong nagadwell sa imuha, naagapuyo sa imuha, kay imong gidawat, asa ba naging ang pulong sa Diyos, na nasa muna-muna o kasing-kasing. Mo na nga, kung inyong basahon ang book of Revelation, ingon ang mga Jesus nagatuktok ako. Gusto kong mag-salo kanimo. Di ba? Asa ba musulod ang Ginoo? Ana sa imong kasing-kasing, ana sa imong una-una. Kay imo man siyang gidawat. Ang imong una-una ug ang kapangyarihan ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, dalawang kapangyarihan, dalawa ang Espiritu na tinutukoy dito. Salita at kapangyarihan. Yung kapangyarihan mga minamahal, hindi po yan mag-manifest kung hindi mo taglay ang mga salita. So, walang kapangyarihan kapag hindi mo inilagay sa puso mo, sa isip mo, hindi mo tinanggap yung salita ng Diyos. Forget about power. Holy Spirit na power. Huwag mong isipin yan. Pero kapag tinanggap mo ang salita, mag-manifest, susunod ang kapangyarihan. Banal na espiritu pa rin yan. So, yan po mga minamahal. So, ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritu. Sana naintindihan ninyo kung bakit ang templo kayo sa ating paliwanag. Verse 12. Maaaring may magsabi sa inyo ng ganito, pwede kong gawin ang kahit ano. Totoo yan. Ngunit, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Kaya the work of the Holy Spirit. Ito, nag-aral ang Espiritu dito sa magitan ni Beloved Paul. Ano sabi niya? Maaaring may magsabi sa inyo ng ganito, pwede kong gawin ang lahat, ang kahit ano. Totoo iyan. Ngunit hindi lahat ng bagay ay nakakabuti sa inyo. Yan po mga minamahal. So, pwede mong gawin lahat. Pero hindi lahat ng bagay nakakabuti sa inyo. Parang simple siya, pero simple siya unawain, pero walang nakakaunawa. No? Maraming hindi nakakaunawa or halos walang nakakaunawa. No? Yan po mga minamahal. So, sa anong mga bagay na pwede natin gamitin ito? Di ba? Sa pagkain. Bagkus ginamit ni Beloved Paul dito. Di ba? Kasi sinasabi, lahat ng pagkain ay para sa tiyan. Lahat ng pagkain ay, di ba? Pwedeng kainin. No? Pero hindi lahat ng pagkain ay makakabuti sa iyo. Mismo ang Diyos, kaya
nagtalaga ang Diyos ng kautusan tungkol sa pagkain. Yan po mga minamahal. Pero hindi kasi naiintindihan, kaya kumakain na kahit ano. Ngayon, no? Yan po mga minamahal. Lahat ng araw, no? Lahat ng araw ay pwede mong gawin, gumawa ka ng, lahat ng araw pwede mong gustuhin mo na ikaw ay magsasamba sa Diyos kung anumang araw. Pero mayroong nakatalagang araw na ibinigay ang Diyos. Kaya doon ka susunod. Yan po mga minamahal. Papasok yan dito. Hindi mo pwedeng kasi may freedom ka. Pwede mong gawin yan. Pero may mga bagay na hindi mo nakakabuti sa iyo. Yan po mga minamahal. So, sa pagsamba sa Diyos, mayroong araw na ititalaga ang Diyos para diyan. Kasi alam ng Diyos yan na kung sakali lahat ng tao, halimbawa sa Israel, may paniwala sa Sabat, no? Kung magsasamba ka ng ibang araw, hindi makakabuti sa iyo. Tulad sa atin ngayon, di ba? Sa ating kapaligiran, sa ating komunidad na ating ginagalawan, wala na sa kanila yung Sabat. Kaya tayo nahihirapan. Kasi mag-a-adjust tayo. Di ba? Yan po mga minamahal. Pero sa panahon noon, nung itinakda ng Diyos ito, para sa mga Israelita, hindi sila nahihirapan. Lahat sila sama-sama, no? Pagdating ng Sabat, lahat yung isip at puso ay yun yung iniisip. No? Kaya pwede ka magsamba sa ibang araw pero nahihirapan ka. Or hindi pwede kasi mayroon kang mga appointment. Diba? So, yan yung nangyayari sa atin ngayon. Nahihirapan tayo kasi hindi naman tayo, kumbaga, nag-a-adjust tayo kasi mayroong mga appointment, mayroong mga masagasaan, pag-aaral, masagasaan yung Sabat. Kasi hindi natin control. Hindi tulad noon na control nila ang lahat kasi sila lahat nangingili ng Sabat. Kaya ngayon, napaka unfavorable sa atin. Yan po mga minamahal. Kaya nga, dublihin natin ang ating pagsisikap upang pagdating ng araw ay tayo ang nagkukontrol. Ibig sabihin, pag halimbawa Sabat, walang magtatrabaho. Lahat, opisina, pangalakal, o mga kung ano man ng negosyo, close yan kasi para sa Diyos yan na araw. So, hindi tayo nahihirapan. Halimbawa, school, walang pasok sa Sabado kasi para sa Diyos yan. Diba? So, kaya magsisikap tayo upang sa sunod na mga lahi natin ay hindi nag-aano nahihirapan. Amen? Yan po mga minamahal. So, yun yung sinasabi ni Beloved Paul dito. Verse 13, maaari rin namang sabihin ng iba,
ang pagkain ay ginawa para sa tiyan, yung sinabi ko kanina. At ang tiyan ay para sa pagkain. No? Pero hindi lahat ng pagkain ay makakabuti sa iyo. No? Yung sinasabi nila, yung mga hindi mo alam kung paano nag-iisip, no? Sinasabi nila, yung teaching ni Jesus na ang papasok sa bibig, lalabas sa puwet. So, pwede kainin lahat. Kasi lalabas lang sa puwet eh. Subukan mo uminom ng lason. Kung lalabas ba yan, baka ikaw ang lalabas. Papunta ka ng simenteryo. Diba? Kasi hindi nila naiintindihan yung sinabi ng mahal ni Jesus. At saka, hindi nila naiintindihan na hindi naman yun tungkol sa pagkain ang issue doon. Tungkol yon sa paghuhugas ng kamay bago magkumain. Yung tradisyon na itinuro ng mga Parisiyo. No? Yan. Pero ginamit nila yan sa material. Yung mga nabinusus, nangangaral sa spiritual. Ang lalabas sa bunganga galing sa puso ay siya magpaparumi ng tao. Ibig sabihin, yung mga kasalanan sa pulong, sa salita. Kaya nga tayo, di ba, nag-pray tayo. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawa at sa mga salita, gawa at salita, pagkakasala. Kasama yung salita eh. Yan yung sinasabi ng mahal ni Jesus. Kaso lang hindi naiintindihan at ginamit pa, worse pa, kasi ginamit sa kanilang pangluloko sa kapwa. No? Upang makakain na ng kahit anong pagkain ang mga tao. Yan. Kasi napuno tayo ng kasinungalingan sa mundong ito eh. Kahit pa ang masalan ng Diyos ay hindi nakaligtas sa mga kasinungalingan. Yan po maraming. Sabi dito, totoo yan. Ngunit darating ang araw na pareho itong sisirain ng Diyos. Diba? Sisirain ng Diyos. Bakit? Kaya sinabi niya dito, kaya tingnan mo, hindi ko alam kung saan anong karugtong, saan papatungo yung kanyang bangal. Kaya may mga hangin, no? Hindi mo maintindihan. Pero wala namang ibig sabihin nito kundi ang kasiraan ng katawan. Yan po ibig sabihin dyan. Kasiraan ng katawan sa pagdating ng araw. Kung ikaw ay narurumihan, ang pagkain ay nakakarumigin. Unawain na niyo ang sinasabi ni Beloved Paul. Ang pagkain ay ginawa para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan. Ngunit darating ang araw na pareho itong sisirain ng Diyos. Bakit? Kasi dahil sa pagkain, nagkasala ka. Actually, pagkakain ka sa mga pagkain na pinagbawal ng ating dakilang Diyos, sinalansan mo. Kasi, kautusan ng Diyos yan eh. Isa sa mga kautusan ng Diyos yan. Kaya sabi niya, Beloved Paul dito, pagdating ng araw, pareho yung sisirain. Bakit? Magkasala ka eh. So, sisirain ka. Ibig sabihin, ahatulan ka papuntang impyerno. Pero, kung hindi mo alam ito, mga minamahal, paliwanag, kung wala kang wisdom,
hangin. No? Pero yan po yung ibig sabihin. Tiyak po ako niyan, mga minamahal. Ayan po yung ibig sabihin dahil yung mga pangako ni Biblia ay napakaganda naman talaga. Kasi napakabait niya eh. Matalino siya. Kaso lang, para bang dahil sa talino niya, no? Ina-assume niya na kung ano yung sinasabi niya, naiintindihan ng mga tao. No? Yan po mga minamahal. Para bang yung talino niya, dahil sa mataas, masyadong matalino siya. No? Masyadong matalino siya. Kaso lang, pag wala kang wisdom, kung hindi mo makuha, no? Yung wisdom na ni Beloved Paul, hindi mo maintindihan. Ito po ang ibig sabihin. Para yung sisirain, bakit? Sumalansan sa kautusan ng Diyos tungkol sa pagkain. Yan po mga minamahal. So, ang katawan ay hindi para sa sexual na immoralidad. Tingnan niyo mga minamahal. Tumalo na naman siya. Inano na naman niya. Kaya, mag-ingat kayo kasi matagal ko kayong pinaingat sa mga pangako ni Beloved Paul. Kaya hindi ko siya masyadong pinatakil yung kay Beloved Paul kasi nakakapag-create ng gulo. No? Kasi ikaw, ganito ang understanding mo kasi kumbaga nakuha mo yung kanyang wisdom. Yung iba naman na nasa talampakan yung wisdom at wala talagang wisdom, no? Para maparot lang kung ano yung naririnig, yun yung sinasalita, kinukopya. Yan. Delikado. Kaya napakaraming debate. Napakaraming debate. At yung debate, nag-create ng sama ng loob. Nag-aaway-away. Kasi pare-pareho hindi alam ang salita ng ating dakilang Diyos. Hindi naman kasi sila mga ngaral. Sila yung mga ngaral dahil sa kanilang tiyan. Profession kasi nila yung pangangaral nila. Tayo hindi profession ang pangangaral natin. Kundi ito'y sinugo tayo ng Diyos sa huling araw. Yan po mga minamahal. So yan yung kaibahan nila at tayo. Yan po mga minamahal. Kaya dito, galing sa pagkain, pumunta sa sexual na immoralidad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. No? Sabi dito, ang katawan ay hindi para sa sexual na immoralidad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. Kaya mo, ang layo ng bilagputan. Kaya mag-ingat kayo sa mga araw na Beloved Paul kasi talagang kakaiba. Kakaiba. So dito, dinadala na naman tayo doon sa totoo na kung ano yung gusto niyang ipahiwatig. No? Kasi pasakalira yun eh. Pero yung pasakalira yun, intro niya, matitindi. No? Matitindi. Napakaano ng aral. Kaso lang, biglang tumalong ng ibang topic. No? Hindi hapsay ba? No? So, anyway, nandito na ito eh. Unawain lang natin. No? Yan po mga minamahal. So, kasi ang topic dito ay tungkol naman yung ano naman din ito eh. Part sa kanyang topic kasi ang topic niya ay
ang katawan natin ay templo ng Diyos. Yan po mga naman. Hindi naman to irrelevant. Pero hindi ko lang maano yung sequence, no? Kumbaga, iba, no? So anyway, pero naiintindihan naman natin at naipapalawanan natin sa habang pagkatawa ng ating dakilang Diyos. So, ito yung napaka-importante. Yung sinasabi niya, ang katawan ay hindi para sa sexual na imoridad, kundi para sa paglilingkod sa Diyos. Yan, napaka-importante po ito mga mga. Kasi, sinisira nila ngayon yung 10 utos dahil sa pangangalunya. Kasi gusto nilang mangalunya. No? Sinisira nila yung 10 utos dahil gusto nilang magsamba ng kahit sinong Diyos. Kahit tao, sambahin na nila. No? Gagawa sila lang kahit sariling Diyos. No? Sinisira nila kasi ayaw na nilang gumalang sa mga magulang. Sinisira nila kasi gusto nilang pumatay ng tao. No? Magnakaw. Yan. Yan po mga naman. So, matindi. No? Kaya, itong issue ng sexual, noon pa ito, sa panahon pa ni Beloved Paul, hugaw-hugawan nila ang ilang lawas. Muna nga, ingon niya nga dito sa Ginoo ato ning ampingan na ato lawas. No? Di ba? Ngayon naman, kay katong gipangalan ni Jesus, di ba? Katong limpyo na ka, gihugasan na ka, gilimpyuhan na ka, hawa na ang daupang espiritu, di ba? And then, nagdatagaw ang daupang espiritu, gikan nimo. Then wala siya maagduan, wala siya masundalain. O, mo-decide siya, balik sa imo karon kay ihugaw-hugawan man imong lawas. Kumbaga, wala nimo ang pini. No? Pwede mo ang pini. Imong gihugaw-hugawan. Pasabot, nagkasala ka, gumawa ka ng mga kasalanan. No? Yan. Hindi ka nagpatuloy sa nagiging malinis, matuwid. Nung tinanggap mo ang mahal ni Jesus, anong nangyari sa iyo? Kaya yan. Kasama yan sa pag-iingat upang hindi na makabalik yung masamang espiritu na pinaalis ng Diyos sa pamagitan ng blood niya doon sa cross. Diba? Yung kasalanan, pinatawad ka, kung patawad ng kasalanan, hindi lang yung ganun kasimple. May masamang espiritu na dyan sa iyo. Lalabas yan. No? Yan. So, pag hindi mo maingatan, no? Babalik yun, magdadala ng ilan? 7, magiging 8 na sila. Kaya, lalong magiging masama ka na tao. Diba? Yan yung nangyayari ngayon. Ano nangyayari ngayon? Pati pa yung 10 utos, tatanggalin na nila kasi nagiging masama na sila. No? Masama na sila kasi bumalik yung isang espiritu, nagdala ng 7 espiritu, 8 na sila, kaya nagiging masama. Kaya tandaan mo natin yan. No? Kaya ang pag-iingat sa katawan, unawain natin, ilagay natin sa puso natin na tayo ay templo ng Diyos.
Yan. Sinabi ko na yan kanina, bakit tayo tinuloy ng Diyos. So, ayan po mga minamahal. So, hindi dapat nating, sabi ni Bilabig Paul, hindi natin dapat gamitin sa sexual na immoralidad, no? Ang ating katawan. Yan yung sabi na ni Bilabig Paul. Dapat gagamitin natin ito sa paglilingkod. Bakit? Kasi yung sinasabi ko, yung magiging walong masamang espiritu papasok sa iyo kapag hindi mo ginamit yung katawan mo. Pagkatapos na nakabenepisyo ka sa paglilinis, sa pagpatawad, sa pagbabago, nagiging born again ka na, no? Binago ka na ng ating dakilang Diyos, kaso lang hindi mo naman ginamit yung katawan mo para sa paglilingkod sa Diyos. Hinayaan mo at dinungisan mo pa. Kaya babalik yun at magiging masamang-masama ka. Kaya nga yung mga doon sa pinagsambahan natin noon, napakaraming masasama doon. Kasi hindi nila na-maintain ang paglilingkod. Akala nila nagsasamba sila, naglilingkod na sila. Kaya napakaraming mga masamang tao doon. Yan po mga minamahal. Hindi kasi nila naiintindihan. Yung mga leader naman nila, yung mga ngaro naman nila, hindi nila naman nakakaintindi. Kaya kawawa po mga minamahal. So, tayo dapat hindi tutulad sa kanila. Tayo ay magsisikap upang maisabuhay natin yung ibinigay ng Diyos na kaalaman sa atin. Yan po mga minamahal. Kasi kapag hindi tayo magsisikap, tayo na naman ang magiging kawawa. Hindi naman sila. No? Hindi naman iba. Kundi tayo mismo. No? Kasi nagpapabaya tayo. Alam na natin, ang katotohanan, mayroon bang nagkain, no? Sumpitan ng Diyos sa huling araw, tapos hindi natin kayang pangalagaan ng ating katawan bilang templo ng Diyos, kawawa kami. Sabi dito sa verse 14, ito yung mga lagi nating pinapangaral. Kaya sinasabi dito sa ngalan ng Holy Spirit, sinabi dito, verse 14, ang katawan natin muling bubuhayin ng Diyos sa huling araw, tulad ng ginawa niya sa ating Panginoon. Yan po mga minamahal. Ito, narinig na ninyo yung mga sinasabi natin, mayroon na tayong kung kumbaga ina-adlib na kasi natin yan. Pero natin dito sa Biblia. Ngayon, mababasa na ninyo yung verse na nasa Biblia, yung mga sinasabi natin dito. Hindi po tayo nangangaral dito ng kalukuhan lamang. Nandito sa Biblia lahat ating pinapangaral. So kaya nga, bukis na bukis tayo kasi nagbabasa tayo, hindi tayo gumagawa ng sarili natin na sermon. No? Kasi nandito na sa Bible.
kumbaga, uulitin mo lang, no? Uulitin mo lang, kasi nandito na lahat. Yan po mga minamahal. So dito sa verse, tandaan niyo po ito mga minamahal. 1 Corinthians chapter 6 verse 14. Sinasabi ni David Paul na ang ating katawan ay bubuhayin muli sa huling araw. Kapag tayo namatay ngayon, ang huling araw, susunod na mga taon, darating na ang huling araw, bubuhay na tayo. Yan po mga naman. Yung hindi naman namamatay, hindi pa namatay, darating na ang mahal ni Jesus, papalitan na lang ang katawan mo. Ang katawan mo masisira, yung sinasabi natin, di ba, yung mortal soul, ito, mortal soul, composed of body and spirit. Inuulit-ulit po natin yan mga minamahal kasi napaka-importante ito upang maintindihan natin. Maintindihan natin ang mismo yung ating sarili. Kasi pag hindi natin naiintindihan, ano ba ang meron tayo? Ano ba ang hinaharap? Ano ba ang meron sa hinaharap? Yan po mga minamahal. Kaya huwag kayo maniniwala na mayroong espiritu, may katawan, mayroong pagkaluluwa una. Kundi mayroon lang dalawa, yung binasa natin, nag-aralan natin sa Book of Genesis, nung create ng Diyos ang tao, dalawa lang, wala namang kaluluwa na iba pa. Kundi, pagsamahin yung espiritu at ang katawan, yun po yung kaluluwa. Yung ating kaluluwa ngayon, meron tayong kaluluwa ngayon, pero yung kaluluwa na ito ay nasisira ang kaluluwa. Ito po yung tinatawag na mortal soul. Yan po mga minamahal. As early as siguro 5 years old ako, no? Natutunan ko ito sa mga matatanda, no? Na magagaling noon sa akin, naabutan ko pa, no? Yan po mga minamahal. Kaya may marinig ninyo, may nagsasalita na mortal soul. Mayroong mortal soul. Anong mortal soul? Ito pong katawan natin, ang mortal soul. Nasisira ko po ito. Ano ba yung immortal soul? Immortal soul. Yun po yung darating. Tulad ng ginawa ng Ama sa mahal ni Jesus, binukay siya, yung katawan, no, nung buhayin siya, yung katawan na yon, di ba, didescribe ito, lumulutang, pumapasok sa head na ka-close, yun na po yung tinatawag na immortal soul. Yun na po yung immortal soul. No? Sinabi na natin dito kung saan patungo ang immortal soul kapag babaguhin na tayo. No? Dalawa ang patunguhan. Kapag mabuti ka, punta ka ng langit. Yan yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Pag sinabi mong buhay na walang hanggan, dalawa kasi ang buhay na walang hanggan. No? Kasi yung sa impyerno, walang hanggan din yun buhay na walang hanggan din yun Pero hindi yun ang tinutukoy. Kasi binigyan ng yan ibig sabihin ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan, tinutukoy yan sa happiness. Yung isang buhay na walang hanggan, tinatawag ng Diyos na eternal damnation. Eternal pa rin. Okay? Kasi may buhay din siya Pero hindi yan ang ibig sabihin. Kung ato ka sa eterno, buhay na walang hanggan din. Exclusive yan, ang salita. Papuntang langit lang yan. Pero kung parang magkapareho sila, pero binigyan ng pangalan yung pagkapunta ka sa impyerno,
eternal damnation. Yan po mga naman. Walang hanggang kaparusahan. Yan po mga naman. Walang hanggang kaparusahan. Doon sa langit, eternal life, buhay na walang hanggan. Kasi tutok ko yan ng masayang buhay. Yan po mga naman. So, kailangan talaga maintindihan ito mga naman kasi ito yung basic. Ito yung upang malaman mo kung ano bang meron ka. No? Ano bang, bakit ka nagsisamba? Kasi yung mga tao ngayon nagsasamba pero hindi nila alam itong mga pinapangaral natin. Kaya para bang ano sila, yung mga walang, parang hangin lang sila. Parang hangin sila na tinatangay. Wala talagang kalaman-laman. No? Kaya, pag nakarinig ng ibang aral, bago ito tapos, magaling din mag-sales talk yung pastor. Tapos, pinalami-lamian na ay mga kasinungalingan, gamitan o psychology, ato na po. No? Ato na po siya. Murag langaw nga uwag luhod. Kita na mong langaw nga uwag luhod. Anak mga minamahal. Wala man siya igong kahibalo nga iyang ipaglaban ang iyang pananampalataya. Wala pa po siya nakita dito, ako siya nagtuto siya dito. Hindi pa po sa tundugin na. Ni-out man sila sa Biblia. Ni-out man sila sa puno sa Diyos. Diba? Gisalungat pa nila ang puno sa Diyos. Dili sila katulog sama sa pagtutulog nato karon. Importante mo naman na maintindihan ito. Kasi kung hindi mo maintindihan ito, tiyak sa impyerno ka. Yan po mga. Verse 15. Hindi ba tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Jesus? Ito mga minamahal, ito yung ginagamit ng ibang mga ngaral na para lukuhin ang tao. Na sila daw ay totoo, sila ang totoo na iglesia ng Diyos, totoo na iglesia ni Kristo, totoo na tinukod sa Diyos. Gagamitin pa yung Bukong Matthew 16 verse 18 yung declaration ni beloved Peter. Upon this rock, di ba, tingnan siya ni Jesus. Pero dahil yan sa pag-declare niya na si Jesus ay the Son of God, no? The Messiah, the Son of God, no? Declaration sa declaration yan. Hindi naman yan nagtayo ang mahal ng Jesus ng Iglesia ni Cristo, hindi po. Kalukuhan po yan, yung mga sinasabing magbatian ng mga iglesia ni Cristo na nakabutang direct ang pagka-translate sa Bible, no? Ilan naman mahina, no? Kaysa mga unang mga Biblia. Pero dili yung tinuod nga naghimo ang mga benesus o relihiyon.
Kay usa lang atong pwede natong gamiton ana laban sa minana. Katong naay nangaral, no? Ingon ang isa iyang disciple nga, iyang apostol na ay nangaral sa imong ngalan, ato ba silang pagluon? Diba? Ingon ang mahal ng Jesus nga, ayaw. No? Ang dili laban ka nato, dapig ka nato. Ingon ang mahal ng Jesus. Diba? Pero membro ba siya? Kauban ba siya? Pagluon nga niya, kaya hindi kauban. Huwag pa sabot, personalized, dili membership, kundi spiritual na membership, dili material membership, spiritual. Kapag ikaw ay nanampalataya, kahit sino ka man, anong lahi ka, kasama ka man ng bundok nito o binto ng bundok, basta nanampalataya ka sa ating dakilang Diyos, yan po ay mahalaga. Hindi yung aangkinin mong naghimo ang mahal ng Jesus, hindi papasok eh. Pinipilit yung hindi naman tama sa Bible. Kasi kung gagawa ang mahal ng Jesus or mag-create siya ng kanyang ministry, illogical. Illogical. Kasi lahat sa kanya eh. Lahat sa kanya. O bakit pa siya mag-ano ng ministry? Lahat sa kanya. Kaya illogical naman. Kaya huwag kayo maniwala niya. Huwag kayo maniwala. So dito, ginagamit na rin ito. Hindi ba tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Jesus? Bakit tayo naging bahagi? Kasi pinapaniwalaan natin yung mga pangangaral niya, yung mga salita ng Diyos na dala niya bilang Messiah. Di ba siya ang messenger? Tagapagbalita. Yan. Kaya pinaniwalaan natin, naging part tayo. Naging isa tayo. Yan po mga minamahal. Hindi ibig sabihin na maging part lang tayo kapag pumasok tayo sa Iglesia ni Cristo. Maraming Iglesia ni Cristo ngayon. At kahit na hindi pangalan ng Iglesia ni Cristo, ginagamit pa rin yun. Kailangan papasok ka dili kasi kailangan tama. Kaya nag-aaway-awayan sila. Pero ang tama mga minamahal, yung pinapangaral natin, ang Diyos ang may-ari sa lahat. Hindi siya pwedeng magtangi. Kapag ikaw ay maniwala sa salita na pinapangaral niya, maging part ka sa kanyang katawan kasi pinapaniwalaan yung salita ng Diyos sa pinapangaral niya bilang Messiah. Yan po yung katotohanan mga minamahal. Kahit pa ikaw ay hindi nakakita ng Iglesia ni Cristo o anumang mga kumbaga nagsasabi na sila ang totoo. Marami kasi Iglesia ni Cristo, hindi naman Iglesia ni Cristo manalo lang. Napakarami na umaangkin tulad ng pag-aangkin ng mga Iglesia ni Manalo. Yan po mga minamahal. So,
So, kaya mag-ingat kayo. Kasi hindi po totoo yan. Hindi po totoo kasi illogical na gagawa ang mahal na Jesus ng ministry na siya naman ang may-ari sa buong mundo kasi siya yung pinagkatiwalaan. Siya yung binigyan ng authority. Kaya ang gagawin lang niya, sasabihin niya, yung sinasabi yung mga salita ng Ama. At pag paniwalaan mo, maging part ka sa Kanya. Yan po yung katotohanan. Kaya yung sabi ng ni Jesus doon sa sinasabi na, gandungan na ito sawayin ba natin ito? Sabi ni Jesus, ang hindi laban sa ako, dapig ka na ito. Diba? Napakasimple lang po mga minamahal. Kaya kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoon, kahit na hindi ka membro ng Iglesia ni Cristo, Iglesia kung anumang Iglesia di ba? Pare-pareho na sila nag-umaangkin na sila ang totoong lintunganay o anong mga pambubulag, pangluluko, kasinungalingan. Pare-pareho lang yan sila. Dahil isa lang ang purpose niya para makabibuwi ng mga membro. At ang kanilang mga membro ay hindi aalis. Diba? Yan po mga minamahal. Pero ang ating pinapangaral dito ang katotohanan. Yan po mga minamahal. So, hindi tayo naninira sa kanila. Sinasabi lang natin ang katotohanan dito. Kung nabanggit pa natin sila, paumanin po, hindi po namin inaano yan. Kasi, nandito kasi, kailangan natin ipaliwanag. Kasi yan po yung nangyayari sa frontline, no? sa mga debate, no? Sa kanilang frontliner. So, yan po ay, kumbaga, public notice na. Kaya, hindi po tayo naninira. Pinapaliwanag lang natin. At ipinapasok natin yung katotohanan. Yan po mga minamahal. So, yan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaari gamitin ang ating katawan na bahagi ng katawan ni Jesus. Yan. Kasi nga, templo tayo ng Holy Spirit. Ano nga yung Holy Spirit? Salita. Dahil may salita, may kapangyarihan. Yan po yung Holy Spirit. So, hindi po pwedeng magkahiwalayan yung salita. Una talaga ang salita. Papasok na yan kapag pinapaliwalaan mo yung salita, nandiyan yung kapangyarihan. Pero kapag walang salita, walang kapangyarihan. Kasi doon yan nag-base sa salita na pinapaliwalaan mo. Pinatira mo dito, pinasok mo sa iyong puso at isip. Yan po mga minamahal. So, kaya sabi niya dito, kaya huwag natin gamitin ang ating katawan, no? Na bahagi ng katawan ni Jesus sa pagpagtalik sa babaeng bayaran. Okay? Dito na, kumbaga yung sexual na immoralidad na linatag niya kanina, binagyan na ng specific karon. Ibig sabihin, yung sexual na immoralidad ay pangangalunya, paggamit ng babae na hindi naman yung asawa, yan po mga minamahal.
babaeng bayaran, hindi pwede kasi anong rason? Tayo ay templo ng Diyos. Hindi natin dapat gamitin ito sa kasamaan. Hindi dapat natin sirain, dumihan. No? Hindi ba ang nakipagtalik sa ganoong babae ay nagiging kaisang katawan niya? Di ba? Sapagkat sinasabi sa kautusan o kasulatan, silang dalawa ay magiging isa. At kung nakikipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, kaisa niya tayo sa Espiritu. Hindi mo pwedeng paglingkuran yung dalawang master. Kung ang master mo ay ang mahal ng Jesus at pinapiniwalaan mo, di ba? Ang pinapasok mo sa iyong puso at isipan, hindi mo pwedeng papasukin sa Satanas. Ganyan lang po yan kasimple. Pero kapag halimbawa, kaya mo, di ba? Kaya nga sinasabi natin yung mga tungkol sa tatak-tatak ng sisiksik. Hindi tayo naniniwala niyan kasi yan po ay walang katotohanan. Kasi ang tatak talaga, spiritual yan eh. Malalaman mo kung halimbawa may tatak Holy Spirit ka na, tatak ng Panginoong Isus, kasi hindi mo na magagamit yung katawan mo sa mga ganitong sexual na imoralidad. Yan po mga minamahal. Kasi intended na yan sa kabutihan ng katawan mo, hindi sa kasamaan. Hindi mo kasi pwedeng paglikuran ang halimbawa dito kabutihan, dito kasamaan. Ngayon, gagawa ako ng kabutihan. Bukas, gagawa ako ng kasamaan. Hindi na pwede ganun. Hindi pwede ganun. Isa lang, mamili ka lang. Yan. Sana naintindihan po ninyo mga minamahal. So, at kung magipag-isa tayo sa Panginoong Jesus, kaisa niya tayo sa Espiritu. Siyempre, ang punot-dulo dyan, Espiritu, sinasabi nito ang mahal na Ama. Kasi pinadala na ang mahal na Panginoong Jesus. No? Sino nagpadala sa Kanya? Ang mahal na Ama. So, kaisa tayo sa Espiritu, ibig sabihin kaisa tayo sa Ama. Ang ibig sabihin dito ang ibigay ko. Kaya labayo kayo sa sexual na imoralidad. Ang ibang kasalanan ginawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan nito. Another Paul na pangangaral ni Bilal po. Pero kung naman yan, lumabas na naman siya. No? Sabi niya, ang ibang kasalanan ginawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Di ba? Lumabas na naman. No? Hindi pwede itong premise, hindi ito pwede na salita. Statement, hindi ito pwede dito. Kasi ang katawan natin, kahit paano kasalanan ang gagawin mo, patungkol sa katawan mo yan, kasi katawan nga tayo, ang katawan na natin ay templo ng Diyos. Pero anong sabi niya dito? Ang ibang kasalanan ginawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Yeah. Ang ibig sabihin niya rito, mga minamahal, may mga pagkakasala na hindi pagkakasala na dahil sa iyong sexual. Yan po yung ibig sabihin niya dito. Pero pagka i-play mo lang, hindi mo alam ang ibig sabihin niya, maluloko ka. Yan po mga minamahal. Kasi nga, involved naman talaga ang ating katawan sa lahat ng mga kasalanan na gagawin natin. Kasi nga, templo nga tayo ng Diyos.
Pero ang ibig sabihin niya dito, yung specific na kasalanan na imoralidad na involve yung katawan natin, yung sexual. Yan yung ibig sabihin niya. Hindi yung general na ang katawan natin ay templo ng Diyos. Kaya dapat alam nyo ang pangangaral talaga ng dito. Kasi pag hindi nyo alam, wasak kayo. Wasak. Yan po mga minamahal. So, yan po mga minamahal. Sana naintindihan ninyo. Sabi niya rito, ngunit ang gumawa ng sexual na imoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Ikinambing niya. Pero kahit anong kasalanan, gagawin mo, nagkakasala ka sa iyong katawan. Kahit pa hindi gamit yung sexual. Kaya, wala binawalingan ko kayo. Hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Yan. Ano ba tinanggap natin? Salita. Kaya, naging templo tayo ng salita ng Diyos. Kapag may salita, tinanggap natin kasama ang kapangyarihan. Yan. So, yan po mga pinamahal. Kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Yan. Kasi isinuko mo na. Yan yung ibig sabihin niya dito. Nung tinanggap mo, kaisa ka na ng mahal ko ng Jesus, isinuko mo na yung sarili mo. Kumbaga, wala nang pakialam yung mga bagay na yan sa akin kasi isinuko ko na. Yan yung ibig sabihin niya dito na kung ganoon, ang katawan ninyo ay hindi na sa inyo, kundi sa Diyos kasi sinuko mo na. Yan yung ibig sabihin niya. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So, lahat, kahit na sa ngalan ng Ama, sa pangaral ni King Solomon, ganun din ang sinasabi mo. Ginawa ko ng lahat, pinag-aaral ko ng lahat ay sinasabi ko na, pero ang pinaka-importante sa lahat, have reverence with God. Diba? Ganun din si Beloved Paul. Isa lang ang sinasabi natin. Kahit tayo ngayon, sinasabi natin. Papurihan natin ang tingin ng Diyos. Pawitan natin ang tingin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great.
You are there. You're a miracle so bright. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and we want more. We're to lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and we want more. We're to lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you miracle so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, you are miracle so great. There's no one else like you. There's no one else like you. There's no one else like you. Praise the Lord. Kampatan, talagang mo na mga Diyos ang wala. Tag-iyas ko yung bibuhat sa lahat sa syuta. Diyos ang ba, Diyos na siya sa sigo. Diyos ang respeto po sa Diyos ni sa ayun, Diyos na sa mga sa ating church. May gabi, aming pinamamahal na mga sa mga Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga pulong, mga talingkugan, direct kayo mula ikaw, at susunod sa kasi, ang kayo magalit sa mga kilabiyo yun sa mga magpadasig, magbalik ko ang matugang sa mga pagsalit ya kini. Matulog ka naman sa pag-igugma kanino, pagsunod sila ang kabutan. Tudun sa kami sa igugmay, kung sa gaya ko sa tuway ko ng pamilya, tibok church o sa mga tao sa palibot niya. Dahil kayo pasag. Pupusila kami sa mga kalapasan. Sa pulong-pulong po at mga at tapos ka mo sa mga pagkain pagsimba ko imay kanino. Hallelujah. O dugay mo ang mga kinambigan. Dasiga kagali ko na kami. Dugay ang pagsalit niya kanino. Sa Diyos, hallelujah. Hallelujah. Padayan ikaw mag-aabad sa panibahon, ito sa pagkaman. Ikaw mag-aabad ka naman sa gabi, maging mo kami pamatas sa sumagdagon, kalayo sa disgrasya kapag ng kalatan ng sakitan. At kami, Diyos, mag-apadayan sa pag-alaala sa Sabat, O Diyos, hallelujah. Inatuloy mo babaghan lang, O Diyos, sa mga panibahon o umaga, hallelujah, o tagay kami kusog, kabaso, kalap sa lawas, o kayo at sakit palatiya. O sa Diyos, balang mga problema, pag-rush na sa Diyos. At kabuha mo mga pagkakang ng Diyos, hallelujah. Hallelujah. Wala kami may mo kung wala ikaw, Diyos. Hallelujah. Kita ng galing, mag-iapo, isa rin yung maslamatan, lang madawat sa kami ng pangalan ng Diyos. All the hands of the Son and Thanksgiving, power and glory belong to Jesus. In Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa bilang Diyos. So, dahil tayo sa pagbibigay ng mga verse at ang tawagan si Beloved Angel siya ang mauna magbigay ng mga verse. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Our
16, verse 15. The king's favor is like the clouds that bring rain in the summertime. Life is there. Mark chapter 12, verse 29 to 31. Jesus replied, "The most important one is this. Listen, Israel. The Lord our God is the only Lord. Love the Lord our God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second most important commandment is this. Love your neighbor as you love yourself. There is no other commandment more important than these two." Psalms chapter 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. I fear no one. The Lord is my strength, and He protects me from all danger. I will never be afraid. Amen. Praise the Lord. John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Amen? So, Lord, palagpagan ko ng Diyos po. Salamat sa nabili ng Diyos, hindi tagantag kadawagan sa atong panibahon. Hinawag ng nabili ng Diyos, padayon na magkabat ka na ito ang tutugma sa atong pagsimba, pagdahil panihimayan. Salamat sa nabili ng Diyos. Pinahagi sa alaala sa adlaw ipapahulay. O ginawag nga pagbilin ng Diyos padayon nga mag-aanas sa mga sekretariyan, masulban sa mga problema siya sa mga sekretariyan, o ginawag nga taguan sa pagbilin ng Diyos itong mga pinagdanon, o ginawag nga tungkol sa pagbilin ng Diyos itong mga pagkaampo. Amen? O padayon tayo mga sa atong mga adlaw-adlaw ng pagdaing pagsimba pag-iman sa Panginoon Diyos. Kung di tayo magkapuol, ginahanglan nga ito yung ibutang sa kong kasing-kasing na ato yung kanunay pahimutan na itong Panginoon Diyos. Ato na bati ang mga Bible study ganina, mga Bible study, mga Bible verse. Wala-lain atong lahat ng hindi kupurihan nato atong Panginoon Diyos. O sa closing prayer, atong ngayon si Brother Vincent siya ang mag-lead sa closing prayer. Hello, praise God. Salamat Lord sa lahat sa higit kami nga dahil nasimba ka naman Lord. Salamat Lord sa mga pulong nga napatalimugan ni Lord dahil sa mga anong kasing-kasing na Lord siya bukas sa mga pagkakabay Lord. Salamat Lord sa mga sa mga pagbukas sa mga gugmang karasya panalangin na sa mga protection at hinatang-talon ka lang mga paribugot na Lord sa tipo sa tingkubis, magkatulog sa mga talon sa pag-continue sa simba Lord o hinatang-talon ka lang magdedikay ka ng tanan sa mga taong nagtahan sa mga sakit at pelatihan mga Panginoon. Nasa taro ka lang magkasalo sa mga salok sa mga Panginoon sa buhay ng pagloong mabot sa kaaway ka sa atong Jesus name. Sakit sa ulong sa kalapang ka sa atong Jesus name.
Sakit ubo, mabuhat, kasama Diyos niya. Sakit sus kalawasan, kasama Diyos niya. Sakit tugo, kasama Diyos niya. Sakit sa kamatan, kaunaran, bugan, kasama Diyos niya. Sakit sa hatian, puson, kasama Diyos niya. Sakit sa galbarakil, prostate, kasama Diyos niya. Sakit sa tuon, emphysema, kasama Diyos niya. Sakit sa buko-buko, mabuhat, kasama Diyos niya. Masakit ang mas mga tears, parasites, kasama Diyos niya. Ubos sa paglalanat, kasama Diyos niya. Ang ibang masakit ang karalan, mga batid, ikan sa ulso, lupat, karang kaayang alpin. Jesus saved, Jesus healed, Jesus fountain of life, our years in network. Jesus is our shepherd, Thank you, dear Lord Jesus. All that is praise, glory, and our power, my thanksgiving belongs to Jesus. In the name of Jesus, pray and praise Lord. Times, and shout hallelujah. 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 Hallelujah.